Jam-packed na games? Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Keep track of real-time stats para updated ka sa bawat galaw. Join the hype! Makisaya at makipag-interact sa live community. Suportahan ang iyong favorite team and go all in! Para sa chance na manalo ng mga bonus. Catch your favorite sports and join the Arena Plus family. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sama-sama sa Arena. Visit arenaplus.ph for more information. Arena Plus. Chika sa Arena! Magandang umaga! Ako po ang inyong Tita Cora at ito ang may init na balita sa Balitang Pampalakasan. Hatid sa atin ng Arena Plus, astig sa sports, ito ang Chika sa Arena. Umusad sa semifinals ng PBA Season 50. Philippine Cup ang Meralco Bolts matapos patalsikin ng Rain or Shine Elasto Painters sa score na 98-89 sa do-or-die quarterfinal game na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Pinangunahan ni Chris Newsome ang Bolts matapos magtala ng 31 points sa kabila ng 18 puntos ng fourth quarter upang tuluyan agawin ang kontrol ng laro sa crucial stretch mula sa dikit na laban na gawa ng Meralco na humiwalay sa huling minuto at selyuhan ang panalo upang mabigyan ng pagkakataon na harapin ang Talk and Text tropang 5G sa semifinals ng January 2026. Sa kabila ng pagkatalo, naging emosyonal naman ang pagtatapos ng kampanya ng Elasto Painters dahil ito na ang huling laro ni Gabe Norwood sa PBA bago ang kanyang pagre-retiro. At yan ang balita sa Pampalakasan, hatid sa atin ng Arena Plus, astig sa sports. Muli ako po si Tita Cora para sa Chika sa Arena. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sama-sama sa Arena. Visit arenaplus.ph for more information. Arena Plus. Cheers, Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo, sabihin mo, Energy! Magandang morning, Metro and Mega Manila! Hoy, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating chikahan, nais ko lang munang batiin ang ating idol na si Victor De Leon Lima, nakikinig po sa atin. Ang ating mga kapatid sa pamamahayag, si Chang Ami Perez. Magandang morning. Tama po ang inyong nakikita. Ako po ay makakasama niyo sa loob ng 2 oras ng chikahan. Chikahan tungkol sa buhay ng may buhay na may kinalaman sa mga paborito mong artista.
Hindi lang yung mga darang artista, hindi ba? Na may kinalaman sa lahat ng ating mga paboritong personalidad. O alam mo kasi, sa ngayon, medyo pinag-uusapan na din talaga yung pagkaka-involved ng showbiz. Hindi eh. Parang dati pa eh. Kasi uso sa mga artista mag-asawa ng politiko eh, di ba? Ay, nako, buti na lang nawala na yung nawala na yung stigma sa pag-aasawa ng politiko. Kasi di ba may imahe dati na kapag nag-asawa ka ng politiko, isa kang masamang tao? Hindi. Hindi kasi di ba sa mga pelikula, kapag asawa ka ng politician, maldita ka, di ba? Ganun dun eh. Pero sa pelikula yon, sa personal na buhay, sa tunay na mundo, sa realidad, ay hindi naman yata nangyayari yon. Pero hindi rin nangyayari din eh. Sa sarili kong eksperyensya. Oo, nangyari na sa akin yun, Diyos ko, si Mayora. Mayora kung tawagin siya pero wala naman siyang posisyon, yung asawa niyang mayor. Blind item sa isang lalawigan diyan sa bandang South. Taong 2017. Nag-host ako sa isang event. Maldita yung asawa ng mayor. Oo, maldita as in, maldita, oo. Para mas marami siyang alalay kaysa kay mayor. Gumagamit ng kapangyarihan, bad yan ha. At saka isa pa ha, bukod sa mga masasamang epekto ng... Sabi dito, natatawa naman ako dito kay Sef Perez. Sa realidad, korap yun. Huwag nga kayong ganyan, mainit na pinag-uusapan ngayon. Ang budget for 2026. Pero hindi na pag-uusapan natin, Panggaha. Anong pag-uusapan natin? Nasaan ba si Mako? Bakit hindi ko makita dito yung Anyway, marami sa ating mga kababayan ng patuloy ngayon na naghahanda ng kani-kanilang mga handa para sa medianoche. Handang-handa na sila sa pagpapalit ng taon. Dahil masyadong maraming pinagdaanan ng 2025. Jump into 2026, iwanan natin ang lahat ng mga bad vibes, the toxicity, iwanan natin lahat sa taong kasalukuyan. Mag-move on na tayo, pero wag nating kalilimutan na dapat may makulong sa mga magnanakaw. Meron dapat lang. Pero Panggaha, para sa mga hindi nakakakilala sa akin, dahil New Year naman, hayaan mo magpakilala ako. Janine Togonon, hindi Janine Togonon. Ako po ang inyong Tita Cora at sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa na ngayon ay naglalamierda sa buong kamay nilaan. Ewan ko kung anong kanyang ginagawa. Sumasama na ba siya sa PNP upang manghuli ng mga nagtitinda ng illegal na paputok? Again, makakasama niyo ako sa loob ng 2 oras ng tawanan, chikahan, at awitan. Dito pa rin sa programang 20% ng chikahan, 80% na dugsyonghan. Ito ang Baklita sa Woo 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 Woo! Pero Panggaha, curious lang ako. Curious lang naman. Oo. Sino ba naman ang ayaw ng fun and exciting na laro? Lalo na kung boring ang oras mo. Kung mahilig ka rin lang naman sa tong its at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Fun, believable sa Game Zone dahil you can play a real
game of Tongits with real player for free at may chance ka pa maki-split over 34 million pesos at may chance ka din na maklaim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credit ay pwede mo rin gamiting panlaro sa kahit anong game. Kaya rin itong i-cash out at may dalawang event araw-araw. G ka na ba pangga? Nako, visit gzone.ph sa kanilang social media accounts sa Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. G ka na ba sa Tongits? Tara na sa Game Zone! Tandaan pangga na gaming is dapat fun lang. Visit padcore.ph/regulatory or email keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31 today. 2025 EGLD reference number MKTG 2024-2564. Again, reference number or EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tanging paalala lamang natin pangga that gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and know when to stop. Tama. Dapat alam natin kung kailan tayo titigil sa mga bagay-bagay. Titigil sa mga hindi magandang gawain, lalo na ngayong magti-2026. Uy, siya nga pala ha, napag-uusapan na rin lang naman natin ang paputok. Kanina, payuhan po ninyo or bantayan. Paghigpitan ninyo kung kinakailangan ng inyong mga anak na huwag maglakad-lakad sa kalsada at magpulot ng mapaputok. Lalo na dahil hazardous po ito. Dahil dyan po sa Tondo, Manila, kung ating po matatandaan, kamakailan lamang ay 2 bata ang napahamak. Dahil po dyan sa mga paputok na yan. Balita ko nga, alam mo ba Mako ang nangyari? Naiwan yung paputok na iyon na hindi talaga siya pumutok. Sinindihan ng ibang tao. Na mas na nakakatanda. Ito mga batang naglalakad-lakad at nagpapaputok at nagpupulot ng mga paputok, natsyempohan nila itong paputok na hindi pumutok. At sa kasawiang palad ay sila ay nasabugan. Alam mo, nakakalungkot nito, may mga paputok kasi, alam mo, para lang maintindihan nyo pangga, may mga paputok ngayon na mas malakas pa sa totoong, sa nakasanayan nating paputok. Oo, totoo. Meron mga ganun. O ba dyan ha? Huwag magpaputok ng baril, sabi ni Mayor Isko, ha? Oo, lalo na ang ating mga kapulisan, pinagbabawal po na kayo po ay magpaputok ng baril. Oo, lalo na yung mga may mga service firearms. 'Di ba? Bawal po kayong magpaputok ng baril lalo na pag nakainom na kayo ng alak. Naku, bad po 'yan, ha. Hindi na po 'yan kailangang ipaalala pa sa inyo. 'Di ba? O sabi dito ni Winifreda, good morning Tita Cora, advance happy new year po and God bless. You always, God bless you always and keep safe. Oo naman. Hindi tayo papaputok sa loob. Sa labas yung yung mga putik-putik, ganun lang yung tunog. Yung hindi siya masyadong nakakapasa, yung pulan-pulandit lang yung putok niya. Mako, gusto mo ba ng ganun paputok? Gusto din ni Mako yung pumapula-pulandit yung paputok. Yung pakonti-konti lang. Oo. Pero ikaw, Mako, nasubukan mo na ba maputukan? Hindi pa. Ako, nasubukan ko na maputukan. Oo. Ano yun parang a few years ago. Sa mukha talaga, kaya ayoko talaga niyang piccolo na yan. Oo. Sa mukha ako na putukan. Tita Cora, ang cute niyo po. I know, right? Ako madalas magpaputok sa... Bunganga mo naman, masususpindi tayo! Good morning, Tita Cor. Sabi naman dito ni Mario Palmera, saan ba dapat magpaputok? Sa labas ba o sa loob? Hindi ka ba nag-iisip kung nagpaputok ka sa loob, magiging sakit ka ng ulo ng mga bumbero? Uy, pero good job sa sa BFP. Alam mo ba kahapon, nasalubong ko yung napakahabang pila, ayan, kasi nag-iikot sila sa buong Maynila, kasama si Mayor Isko Moreno.
upang nang sa ganun ay hulihin at hulihin yung mga nagtitinda ng mga illegal na paputok at paalalahanan ng taong bayan na mag-ingat po sa pagpapaputok. Alam mo, sa totoo lang, hindi na dapat yan pinapaalala sa inyo. Dapat alam nyo na yan. Automatic na yan, di ba? Kailangan pa bang? Ay, hindi. Ibang istasyon yan. Mali. Sorry. Ay, but anyway, speaking of pagpapaputok, hindi naman talaga pagpapaputok itong pag-uusapan natin. Dahil tungkol ito sa unkabogable star na si Meme Vice Ganda. Sino dito ang tagahanga ni Meme Vice Ganda? Itaas ang inyong mga kamay. Wow, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 million. Ang dami. Ang dami ng pumalakpak. Listening also sa radio, sabi nitong si Rain JZB. Kuya Obet, magandang morning kay Chang Ami at kay Kuya Obet. Michael Danday, ang pinakapoging binata. Binata, pagalita ka dyan talaga ng asawa mo. Ang pinakaboging tatay dyan sa sa Pandakan, Manila. Galit sa ating ibang tatay dyan, ano? Si Michael na talaga yung pamantayan ng pogi dyan. Mga tagahanga ni Meme Vice Ganda, makinig kayo. Dahil nga kamakailan lamang, itong si Meme Vice Ganda, medyo nalungkot talaga tayo. Alam mo, sa totoo lang, marami ang nalungkot doon sa naging pahayag ni Meme Vice Ganda habang kanyang pinapasalamatan, of course, ang mga nagbigay sa kanya ng parangal. Parang mas tumatakpak kesa sa tropeyo ang mga salitang binitawan ng unkabogable star na si Vice Ganda sa kanyang acceptance speech sa 51st Metro Manila Film Festival o MMFF. Isang pag-amin na bihirang marinig sa entablado ng parangal. Ang pag-amin niya sa mga naunsyaming balak nila ng kanyang mister na si Ayon Perez tungkol sa pagkakaroon ng anak matapos manalo bilang Best Actor in Leading Role para sa pelikulang Call Me Mother na magkano na ngayon ang kinikita? Almost 100 million na po ang Call Me Mother, 'di ba? After 2 days. Grabe, ano? Matapos manalo bilang Best Actor in Leading Role para sa pelikulang Call Me Mother sa ginanap na gabi ng parangal noong Sabado ng gabi, December 27, ay inialay ni Meme Vice Ganda ang parangal sa kanyang baby partner, husband, soulmate at best friend na si Ayon Perez. Bukod sa matamis na tagumpay ay sa kauna-unahan niyang Best Actor Award, kahit matagal na siyang namamayagpag sa MMFF, bumaling ang kanyang talumpati sa isang mas personal at masakit na katotohanan, ang paulit-ulit na pagpapaliban nila at pangarap nilang magkaanak. Ayon kay Meme Vice Ganda, kaya ramdam na ramdam niya ang karakter na ginagampanan niya sa Call Me Mother ay dahil malapit ito sa kanyang sariling buhay. Alam mo, totoo yan. Yung sinabi niyang parang taon-taon siyang namamatayan ng anak kasi taon-taon din nawawala yung pag-asa nilang magkaroon ng anak. Kasi mas pinipili nilang magtrabaho. Magtrabaho, nawawala tuloy yung chance nila upang nang sa ganun ay makabuo ng anak. Ayan na naman yung mga basher. Papasok na naman sila, sasabihin na naman nila, paano sila magkakaanak? Pareha silang lalaki, di ba? Ladies and gentlemen, 2025 na po, may paraan po kung paano magkaanak. Ang same sex. Di ba? Grabe kayo. Di na naman kayo nag-iisip ng right. Di ba? Masyado kayong invested dun sa joke ko na nagbuntis ako kaso nadurog ng... Ay, hindi. Hindi ganun yon. Si Meme Vice Ganda, ito parang ilang buwan na ba nakakalipas mula nung may nagsabi sa akin na itong si Meme Vice Ganda at saka si Ayon ay gusto na po talagang magkaroon ng anak. Pero ang sabi daw ni Ayon, parang gusto yata niya manggaling yung magiging donor ng sperm ay manggagaling kay Meme Vice Ganda upang nang sa ganun matalino daw yung magiging anak nila. Matalino din naman si Ayon kasi kung hindi matalino si Ayon, di siya makakasama sa Showtime. Dahil lahat ng host ng It's Showtime ay matatalino. 'Di ba?
Mula kay Ryan Bang na magaling talaga sa business, hanggang kay Lassie Marquez at MC na nako, alam mo, sobrang bait talaga nitong dalawa na ito. Kuya Lassie, Ate MC, Happy New Year, Merry Christmas! 'Di ba? Kaya balik tayo dun sa sa sinabi ni Meme Vice Ganda na nawawala yung pag-asa nila magkaroon ng anak kasi nga nauubos ng pagtatrabaho. Pero sabi naman ng kapitbahay ko, na chismoso, Ganon talaga yung pagkakasabi niya. Bakit pa niya sinasabi na nawawalan siya ng anak? Eh, paldo-paldo naman siya kapag nagkakaroon siya ng pelikula. Uy, oo nga, at bayad sila. Alam niyo, eto marami sa ating mga kababayan ang minsan nagsasabi na yung artista daw okay lang daw kahit na nadidepress sila kasi bayad naman daw sila. Mali! Isang malaking kabalintunaan ang inyo pong mga sinasabi. Dahil hindi po nababayaran ng kahit ilang milyon, di ba? Yung ating pong mental health. Pwede mong gamitin yan upang pambayad ng doktor. Pero kasi, di ba, yung happiness hindi lahat nakukuha sa pera. Sabi ng taong pumasok during Christmas Eve and New Year's Eve. Diba? Alipin pa rin talaga tayo ng salapi. Hindi practically kasi itong si Meme Vice Ganda may mga umaasa din naman kasi sa kanya kaya siya patuloy na nagtatrabaho. Diba sa kanyang acceptance speech ay isinama pa nga niya yung kapatid niya, diba, na pinipilit maging nanay. Eh sabi nga nitong si Meme Vice Ganda, yung galing niya daw sa pagiging ina sa mga nakababatang artista sa industriya ay nanggaling sa paghubog sa kanya ng kanyang mga kapatid at kanyang nanay. Tama naman, di ba? Ang pinanggagalingan talaga ng karakter natin na naipapakita natin sa labas, lalo na sa ating trabaho, ay nanggaling po mismo sa ating sariling pamilya o sa kung saan man tayo nanggaling, di ba? Dahil kung anak ka talaga ng ng nanay mo, kaugali ka talaga ng nanay mo. Pero yung princess ang pangalan mo, pero kamukha mo yung tatay mo, yun lang. Hi sa mga friends natin dyan na Shibuli Ouster na pinag-iipunan para sa 2026 ang magpa-top surgery. Sabay-sabay tayo dahil ako'y magpapa-SRS. Papatanggal na natin ang mga dapat tanggalin. Ayoko na! Diba? Sabi dito ni Marlon, matalino kasi naging praktikal. Tama, di ba? At saka wag niyong iba si Meme Vice Ganda. Buti nga siya di ba nagpipelikula upang nang sa ganun may mapanood tayo sa Metro Manila Film Festival. Though ang dami naman pagpipilian, pero iba kasi yung pakiramdam na meron kang Vice Ganda sa sinihan. Tama ba yon? Oo, alam mo sa totoo lang, nasanay na din ng mga Pilipino na itong si Meme Vice Ganda ay taon-taon napapanood natin sa Metro Manila Film Festival. May iba siyang magic sa mga Pilipino na kapag napapanood natin siya, nagiging masaya yung December 25 natin. Oo, at nais ko lang munang sagutin ang tanong sa akin ni Yoli. Pakipaabot na lang Kuya Robert Lahatin na niya yung patatas. Tinatanong kasi ako, tita, ilang patatas po ang ihiwain ko? Pakisabi na lang sa kanya para nakakaya naman. Madaming magagandang komento ang natatanggap ni Meme Vice Ganda. Pero may mga hindi pa rin maiiwasan yung mang-bash. Pero ganoon pa man hindi maitatatwa na si Meme Vice Ganda ay nagmarka na sa pelikulang Pilipino at sa ating Metro Manila Film Festival taon-taon.
Marami pa nagsasabi na ano daw, parang mental illness daw yung sinasabi ni Vice Ganda. Bakit ganyan? If you cannot offer kindness, baka pwede kayong manahimik, di ba? Baka yun ang pwede yung i-offer. Tama yung sinasabi ng ating mga kababayan. Pwede sila mag-adapt, pwede ring surrogacy. Maraming option kung paano sila magkakaroon ng anak ni Ayon. Again, that, 'di ba? 2025 na, 'di ba? Kailangan na nating i-embrace yung changes. Kung ayaw niyo ng changes, ay bahala kayo. 'Di ba? Dapat sumasabay tayo sa pagbabago ng mundo. Hindi naman masama eh. 'Di ba? Hindi naman masama na maski papaano mangarap ka na maging magulang lalo na kung kaya mo naman, 'di ba? Kaysa naman yung mga nag-aanak ng napakarami tapos hindi nyo naman kayang buhayin. 'Yun ang kasamaan. At ang masama, OT na po tayo kaya magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala. Muli, ako po ang inyong Tita Cora at ituloy natin ang tugtugan dito pa rin sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo, Energy!